7:30 in the evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at You Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa inyong lahat, sa aming mga tagapanood sa aming mga Facebook page at mga tagapakinig namin sa radyo. Welcome to another episode of You Talks, kung saan muli tayo makaririnig ng panibagong storya ng pagsubok ng may kasamang kasiyahan at pag-asa. At muli, nagbabalik ang paborito niyong tambalan. It's me and Jesse once again on And a yes, we're beautiful back. evening. No, the beautiful evening of Tuesday, our Youth Talk Season 2. Yes. Diba? Parang kanina, we just had a brief moment na kung saan we talk about our guest for tonight. Diba, ngayong gabi is pag-uusapan natin kung ano ba yung ating pag-uusapan, di ba? Speaking of during our screen test, nasabi namin sa mga audience namin kanina that our guest for tonight is actually the first ever guest na nag-volunteer na mag-share ng story niya. And of course, who are we para Yeah, who are we, diba? He's going to share us his struggle. He's going to share us his joys and hopes. And ano kasi yun parang nag-comment siya one time. Yes. Hindi namin alam Sa ating live. Oo, Tapos nag-comment parang, siya sa live. So, ang alam mo anong parang highlight nun is the dinner. yung dinner daw. So, sabi ko, nag-ask sa amin ang aming social media team, no, na, Kichewy, pwede na ba natin kunin? Sabi ko, why not? Let's hear his story. No? And while we were talking with him, yun nga, nasabi namin kanina that our topic for tonight is about poverty. Alam namin maraming makaka-relate dito. No? The poverty, I can remember a few episodes from our season 1 Yes. when we talked about poverty. May mga episodes tayo na naghihirapan sila in life. So ngayon, another perspective na naman ito. I think one episode ng poverty is yung kay Josh. If I'm not mistaken. Yes. Yung ginamit niya yung skills and talents niya para lagpasan ng poverty na I think marami pa siyang ginawa, no? And then we'll hear now another perspective of what poverty o kung paano hinuhubog na ang isang tao ng poverty. And of course, our season 2 is about the interfaith dimension. So we have a part of the Christian community na guest namin for tonight. And we're very happy na nung nag-comment siya, in-invite namin siya at tinanggap niya ang invitation. So we're really excited to hear his story. So last week, bus ang metaphor natin. Ngayon ay sa ilalim ng puno. Ano nga ba yung ilalim ng puno na yun dun sa teaser namin na connected sa poverty or sa paghihirap, no? Or sa kahirapan, no? So, we're not gonna make this long anymore. No, I guess namin ay ready na rin. So, our guest for tonight na mag-share ng kanyang story about poverty is none other than si Mark J. Lord Abing or 30. Gusto namin itawag sa kanya. So, 30. This is 30. Hi, 30. Hi, magandang gabi sa ating lahat. Of course, magandang gabi sa ating mga tagapakinig. And of course, sa aming mga youthinizens. Tawagin natin silang mga youthinizens, no? So, bongga na. Youthinizens. O, diba? Ayan, sa ating mga online viewers, magandang gabi. And of course, sa ating mga kababayan dito sa Bangsang Moro Region, Assalamualaikum. 30, we're very happy that you're here with us. Masaya kami na tinanggap mo ang invitation. And siya yung nag-comment nga na sabi, okay, sabi niya nga sa amin na, I would like to share my story. No? And then nagkaroon na kami ng konti pag-uusap. Sabi ko, itatanong pa sa kanya, ba't siya napadpad dito? pero I think we're more excited sa story niya. No? 30, we're talking about poverty. You've opened up to us your story of poverty, yung kahirapan. Now, we would like to know, growing up, what did that poverty look like in your everyday life? Okay, kailan ba nagsimula yung poverty na yun? What's your poverty story? For me, alam ko maraming makaka-relate sa ating mga manunood ngayon. And lahat naman sa atin karamihan ay galing talaga sa kahirapan. But it doesn't mean pag mahirap ka, it will define you. Yun yung magde-define sa'yo as a person. Pero sa akin personally, based on my experience, yung kahirapan, pag mahirap ang isang tao, you are labeled as less fortunate. Pag mahirap ka, less worth. You are less capable. So minsan, nasa-set aside ka as a person. You are just an option. And when did you start feeling that way? Growing up, sabi ko nga, growing up,
And kapag mahirap ka, based on my experience, naranasan ko na, kasi hindi man buo ang family ko before. Okay. Ilan taong ka niyan? Mga grade 4s, mga around mga Grade nasa four. Mga around 7 or 8. 7 or 8, yeah. So, Okay. so when I was in our province in Dumaguete City, so doon ko naranasan at nakita yung ano ang tunay na realidad ng buhay pag wala ang mga magulang. Grabe, sa murang edad, nakita niya agad. Diba? ang Parang realidad. ang bata pa nun. How did you learn it na ganun kahirap yung life? Kasi nga dahil sa yung nag-separate yung parents ko, and then pinamigay kami. So ako, naiwan ako sa lola ko, and then namulat ako sa totoong setup ng buhay. Na kung saan, bata pa lang ano tawag niya dyan? Kumbaga naghahanap buhay na ako. Sabi ko nagbubunot ng buto. Wala yun. Nagbabanat ng buto. Nagbabanat. So, nangangalakal ako. Para sa kaalaman ng lahat, kasi halos lahat ng mga friends ko, ewan ko kung nanonood sila ngayon, ang pagkakaalam nila sa akin is masayahing tao. Pagkakaalam nila sa akin, parang walang problema. Mukhang mapera man ito. Pero, ito first time kong i-share ang aking life story. And then, dito pa talaga sa But anyway, no, I hope na naniniwala ako na walang aksidente sa buhay ng tao. Malay natin, isa ito sa mga platform para makapag-reach out din sa iba and makakreate ng spark of hope. Well, go back sa aking life story. Your story. So, naranasan ko habang nangangalakal ka. And then, naranasan ko, yung kasama ko yung kapatid ko, naghahanap kami ng mga bote, bakal, and plastic. Ilan kayo magkakapatid? Actually, 6. Pero ngayon, nasa 5 na lang. Kasi yung isa nasa LA. Wow. Loob ng Ataol kasi pati. Ay, iba ba? Okay. Wala na siya. So, may bago kayong learning. LA, Los Angeles, agad Loob ng Ataol. Napawaw pa ako, sabi ko, wow, LA, loob ng Ataol pala. So, 5 na lang kami ngayon. So, ngayon, ako yung bunso. And then, so, nung nabubuhay pa siya dati. Nangangalakal kayo. What Nangangalakal kami. And then, fast forward ng story, napadpad kami sa isang malaking bahay, tapos may shop sila, may tindahan. And then, nung nakita nila yung mga madudungis na mga bata, so ang ginawa nila sa amin, pinahubad kami. So, napagkamalan kami mga magnanakaw. So, pinahubad kami, and then lahat ng mga dala namin ng mga bakal, binuhos namin doon sa harapan nila. Tapos, ang masakit doon sa amin, kasi syempre, pag nangangalakal ka, hindi naman sa isang area. Yes. So, palipat-lipat Lipat ka talaga. So, yung mga bakal na nakuha namin, kasi may shop sila sa babae, kinuha nila kasi daw sa kanila yon. So, di ba, yung labeled say kasi, dungisin. And then another story na na-experience ko. Pero wait, before going back to the next story, dun sa moment na, yun nga, yung pinakita kayo na parang magnanakaw, and then pinahira, and then parang yung kinalakal nyo, kinuha pa sa inyo. Yes. Baliktad na, parang sila yung ninakaw. So, kasi nga, ganun yung nila na, oy, ninakaw niya yan sa amin. So, babalik nyo sa amin. Yung pinagpaguran nyo, siyempre, di ba sa kwento mo nasa kapatid? loob ng sako. Tapos, kinuha nila yung mga bakal. Kasi daw sa kanila daw yun. Pero what was the feeling you had nung moment na yun? Nung naramdam, nung ginanong kayo? At first, kasi bata pa. Hindi mo pa masyado maano sa sarili mo kung ano ba talaga ang tamang tawag doon sa emotions mo. Siguro number 1 na feel namin na embarrass kasi pinahubad nga kami. Kasi baka bukod doon sa mga bakal na kinuha namin, baka meron pa kami mga tinago. At saka talagang kinapkapan kami magkakapatid. Okay. And then another thing, nanliliit ako sa sarili namin. Kasi kahit bata nakakaramdam ng ganun na tinignan ko yung kapatid ko, umiiyak, tapos nakayakap sa akin. Yung ganong setup ba? Tapos ang tingin sa'yo, ganito ba talaga tayo ka mga... Yun. So doon pa lang, doon siya nag-start na, porket ba mahirap tayo, sila mayaman. So dahan-dahan, nade-develop yung word na, pag mahirap ka, you are less fortunate. Na para bang mali ba yung ginagawa namin na we're trying to survive our days. Na eto na yung pinagdadaanan namin, and then parang pinahiya pa sila. Yes. Imagine na, at that level of stage ng kabataan, gaganunin ka when you're just trying to survive the day. Parang ang hirap nun, no? Even, di ba, sa kwento dyan na nagbabalat ng buto,
Tapos gagano rin. Saka pa. Basta gano'n. Nagbabalat na. Nagbabalat. Nagbabalat. Kanina ganun din. Nagbabalat. Diba, yung ganun ka, not everyone can experience yung ganun na embarrassment, yung pagpahiya, di ba? Especially even as a kid. Pero sa murang edad 30, naramdaman mo ba na mali yung ginawa niyong pangangalakal nung ginanon kayo? For me, hindi naman kami pumasok sa area nila. Yun nga eh. Kumbaga parang dumaan lang kami kung saan yung may shop sila. Hindi naman nila kami nakita na nangalakal doon sa area nila or kahit doon sa loob ng shop nila. So parang nakita lang nila na may mga bitbit kaming sako. O baka may ninakaw kayo kasi nga dumaan kami sa bahay nila and sa shop. And then, so ang ginawa nila, tinawag nila kami. So sila yung nag-invite sa amin na pumunta doon. So walang intention na kami ang pumunta doon sa area nila. So that's the time na parang nakita namin na number one, siguro ang nakita nila is bata. Yes. Na parang, ay, pwede tayo okay. take advantage Oo, to. okay. Kasi, So ganoon. So bata kami. Pangalawa, mga dungisin. Baka wala itong mga magulang. 'Di ba? So ganyan. And then pangatlo is nakita nilang mga mahihina to kasi wala pang kakayahan. it's a sad reality kasi. Ito yung nakikita natin perspective sa mga taong dumaan sa paghihirap. That, di ba, may mga journey ng paghihirap na talaga magbabanat ng buto, yung doble kayod. Pero ito ngayon, nakikita natin sa ibang perspective na ganito tratuhin ang mga less fortunate. To the point na kailangan pa sila ipahiya. Yung where's the mercy and compassion? Diba? Yung nakita nila na naghahanap buhay lang naman, na nangangalaka lang naman, at parang tinake advantage pa sila. That's the sad reality kasi talaga eh. So, ibig sabihin parang, yung kahirapan is more than just the money. Yes. Hindi lang siya puro about the lack of money. Sometimes, people will judge you kasi based on your looks. That's true. Yes. Di ba minsan titingnan tayo kung ano yung nakikita ng ibang tao. Or maybe people will look at you with judgment or sometimes mga ma-judge, di ba? And it's painful to see, especially yung stigma nga na tinatawag, especially with the less fortunate. Oh, yun eh. Yun yung term eh. Exclusion and you're being judged for how you look at and what do you do eh. Na wala naman talagang kaming kasalanan. Especially sa murang edad ni 30. Exactly. Yes. Diba na, kami lang yung mga bata na imbes na naglalaro kami, nangangalakal kami para makasurvive for the day. And then ito pa ang gagawin nyo sa amin. And then, sa murang edad niya, parang dumaan lang naman kami. Wala lang kami kasalanan. Pero ito talaga yung mga experiences na yun eh. So sa mga, you were sharing kanina na may isa pa. Nasabi mo, Yes. after nun. Sige, So, what are those other experiences? Yun yung label ng lipunan. Ang tingin sa'yo, kapag mahina ka, kapag pobre ka, kagaya nga ng layman's term, kapag wala kang parang kakayahan na ipagtanggol ang sarili mo, ang label sa'yo, wala kang halaga, you're just an option. Another story is, mas masakit kapag galing sa kamag-anak mo. Diba? So, imbis na sila sana yung isa sa mga source of strength mo, sila dapat yung humubog sa'yo, there was one time na, eto na yung kwento, isa sa mga, medyo sila related doon sa kwento na sa ilalim ng puno. Di ba madalas kapag ka mag-anak ka and then mahirap kayo, pag may mga handaan or kainan. Kayo maghuhugas? Aside sa ganyan. Kasi yun yung isa, yung kayo maghuhugas after ng ganyan. Di ba ang bawat bahay may mga level? So kapag kung saan yung magarbo ang mesa, may masarap na pagkain, hindi kayo pwede doon. Okay. So I experienced that one together with yung kapatid ko nung nasa LA. Nung buhay pa siya. So naano ko yung sabi ng auntie ko sa amin na, oh kayo ha, kay mga pobriman mo. I will use other dialect. Yeah, ha? it's alright. So sabi niya kay mga pobriman mo ha, dili mo dito sa sala. Sa kainan. Hindi kayo sa kainan. Oo, wag kayo doon sa kainan. Nakakaintindi naman siguro ng Bisaya lahat, no? Yes. So wag kayo doon sa kainan kasi may mga bisita kami. Doon kayo sa ilalim ng puno. So literal. Literal. Yung puno Literal niya. talaga siya. So parang doon ako ulit nakaramdam ng porkit ba pobre me? Dili gyud mi pwede maka-experience na makatkaon na tong salad, mga lumpia, mga ano. And then another story. Okay, wait. Eto. Wait, sige. Kung sila lumpia, salad, anong handa sa inyo? Anong pinapakain sa inyo?
kuan, yung mga may beans. Ano may Ano klase? Kasi sa amin, when I was in our province kasi, pag mayaman, dapat may mga lechon. Yun Yes. yung ano eh. Basta yung mga first class Sa food. inyo. And then kapag medyo hindi gaano, alam mo yung mga paalang ng mga karne, tapos pinapakuluan, lagyan ng beans. Yun yung tawag na tabyos. Okay. Sa amin. Na-envision sa ko siya. inyo. Oh, na-envision ko siya. And patani. So, ano lang yung mga sobra-sobra, yun yung mga pinakuluan ng mga karne. Sobra-sobra Yun yung or parang- tira-tira? Yun nga, sobra-sobra, tira-tira. Oh, kasi yun yung, I think, yun Okay. yung term talaga. Kasi in our term kasi, pag sobra-sobra, parang kung ano yung sobra dito, binibigay. yung sa amin si tira-tira. Sa Tagalog, tira-tira. Yes. Okay. Okay, and then growing up in that, yung feeling na na-exclude na naman kayo. And then doble yung sakit kasi galing sa kamag-anak. Yes. And ito pa ang mas masakit, sir, kasi ang tatay ko kasi nagluluto ng mga pagkain. So, galing kami ng school, hindi naman kami in-invite, parang kagaya nito. Hindi kami in-invite, pero kami pupunta. Ang hili kasi namin invite ang sarili. Kaya minsan napapahamak kami ba? Then, eto na yung story. Pumunta kami din sa bahay nila. No? So, galing kami ng school, kasama ko ang kuya ko, ate ko, yung kapatid ko, tapos ako din, isang pinsan namin. And then, meron talaga siyang mga words na ginamit na talagang mas nag-strike talaga sa heart ko na hanggang ngayon. Ilan taon ka na to? Ngayon, Nung yung experience na yan? yun nga, mga nasa around 8, mga ganun. Same as, parang On the sunod-sunod. same year, Kaya no? ngayon, parang on the same Talagang, year. sabi ko, grabe yung sunod-sunod ng ano namin ba. And then pumunta kami sa bahay nila kasi nga, nabalitaan namin may kainan. May kainan. Oh, di ba? Pilipino And then, ano naman kasi talaga sa atin, kapag ka mag-anak mo, mag-invite man o hindi, talagang pupunta Talagang pupunta. tayo. Yes. Talagang pupunta. Actually, kaya nga sa mga friends ko na nanonood ngayon, isa talaga ito sa pinaka-trauma ko. Yung kaya may mga friends ako na nag-invite, sabi na, 3D, bakit hindi ka pumupunta sa bahay pag may invitation? Bakit hindi ka pumupunta kapag may kainan? Nadala mo. 3D, may reunion tayo, pero parang Nadala mo. sorry. It's okay. Kaya kasi ito yung nangyari. Nung papunta na kami sa bahay nila, papasok pa lang kami ng gate, bumungad agad sa amin yung auntie ko. Tapos sabi niya sa amin, in term niya is, nganong naaman mo dere, kaon lang inyong gianhi? In Tagalog. In Tagalog, bakit kayo nandito? Kain lang ang pinunta nyo. And then ang worst, okay na sana kung sinabi niya yung words na yun na, bakit kayo nandito? Kain lang pinunta. At pinauwi na lang sana kami. At sinabi, hindi man kayo invited, then you are free to go. Hindi. Nung Ano pagpasok na namin, tinawag niya ang mga aso niya. At pinahabol kami. So, isipin mo mga bata, tapos nagtakbuhan. Sorry. It's okay, It's sir. okay, it's okay, It's okay, it's okay. 30. It's okay. It's okay. It's okay, 30. Tapos nung nagtakbuhan kami nung kapatid ko, napunta kami sa kusina. And then, thankful ako kay God. Siguro ginamit niya rin naghuhugas ng pinggan. Kasi na-corner na kami sa kusina. Tapos yung mga aso nandyan, siguro mga nasa 5. Tapos, nung kakagatin na kami, kasi nag-iyakan na kami ng kapatid ko, ang ginawa nung naghuhugas, kasi nakita niya may mga bata, tinapon niya yung planggana na may tubig para lang mabugaw yung mga aso. And then nung pauwi na kami, parang masakit lang sa part ko na ma-recall ko, bakit kailangan mong magdamot? Bakit kailangan mong gawin yun? Tapos nung paalis na kami, nakita ko talaga ang mukha niya, parang kasaya-saya niya, parang masaya very siya. fulfilling sa kanya na nagawa niya isang bagay na. Kaya yun yung isa sa mga parang pinanguhugutan ko ngayon. Pag ako ang meron, gusto kong magbigay Bigay. na walang kapalit. That's the redemption side of it eh. Sa mga tagapakinig namin sa radyo, lumabas na ang teary eyes or napaiyak na kasi si Pasensya Ferdy. na. No, don't say It's sorry. okay. It's okay. This, as we all know, this is a safe Yes. space naman eh. And we're hearing a side sa story ni 30 na hindi niya kasi sineshare sa karamihan. Sabi niya nga kanina, di ba, this is the Yan, first trauma time. ko Yes, di ba? This is the first time na shinare niya yung story na to. And throughout the sharing, lumabas yung trauma niya. And thank you for sharing that, 30. Thank you. We're very proud of you for sharing that. We're very happy na nagkaroon ka ng safe space for you to share that. Kaya don't be sorry kapag naiyak ka. It's okay to cry. Walang problema sa amin. Actually, sabi ko nga sa bahay kanina, sabi ko, ano ba madalas tinatanong dito? Ano kaya ang Curious flow? ka na. Curious ka. So, ladies and gentlemen, welcome to Youth Talks. So anyway, this is not the porket naiyak ka, ito na yung Youth Talks. Yeah.
ang platform ko, baka marami sa atin ang nakaka-relate. And then ito pa, may connection pa yun, Yeah. sir eh. Kaya nga ako, trauma ako pagdating sa mga kanina nung in-invite ako ni sir, halos hindi ako mapahakbang. Kaya pala. Kaya ayaw kong Kasi ayaw kumain. magtayo. Kasi kanina, di ba, Oo, ayaw mo invited kasi him magtayo. na Nagdadalawang kumain. isip ako, kakain ba ako o hindi. Pero totoo, gutom ako. Kaya ako galing sa school. Alam niyo, di ba, galing Yes. school, then yung call time is 5. So talagang sabi ko kay Ma'am Lyra or Lyra. Sabi niya, aagahan ko kasi para hindi ako maipit sa traffic and baka may ulan, baka mas lalo ako matagalan. And then hindi na ako kumain. And then nung pagpunta ko dito, sabi ko, nakakahiya, hindi ako nakapag-dinner. Sa isip ko lang. And then nung nag-invite si sir, parang siguro nare-recall ko talaga yung mga memories ba na pag ini-invite ka ng pagkain. Kaya nga napapaisip ako na kung kakain ba Kakain ako. ka or hindi. Kaya madalas naman, hindi naman lahat, no? Kasi may mga ibang handaan din na ini-invite ako. Pero mostly talaga, sir, pag kumukuha ng pagkain, doon ako sa sulok. Parang yun na yung Kasi nakagisnan nasanay ka ko. nga, nakagisnan Yun na yung mo. trauma ko. Nakagisnan. Yun na yung na sarili ko na Import. pag kumain ka, dapat hindi ka pang lantaran. Dapat doon ka sa dulo kasi nga mahirap ka. I'm very happy that you get to share your story with us. I for sure, many of our audiences feels that way sa mga dumaan sa paghihirap. Yung parang na-exclude ka and na-judge ka because sa pinagdaanan mo. Kaya sabi nga namin kanina, if you know someone, narinig niyo ng story ni 30, pag may kakilala kayo, share this episode to them. Yes. Kasi makikita nyo na hindi sila nag-iisa sa story na yon. And it's okay to feel that way. Napaka-normal nung feeling na yun if you feel Yes. that way. Yung feeling na, sometimes kasi yung trauma, yung feeling na minamaliit mo yung sarili mo, it's not based on others, but kung ano yung napagdaanan mo. Na ganun kahirap. Yung norm or yung norm na kung porket ganito ka, kailangan mong maliitin din yung sarili mo. And yun yung mahirap i-overcome sometimes. Now, 30. Yes, we would like to know now. Let's go a little bit to your story right now. Yes. Sabi mo nga, this is a trauma na hindi mo masyadong sinishare sa iba. We would like to know, how do you feel right now sharing that story sa harapan ng mga ating tagapanood at mga tagapakinig? How do you feel right now sharing that story? Actually, parang na-unload ko kahit papaano. It's good to know. And masarap sa feeling. Kasi for how many years, baggage siya eh. And then, parang ko siya, nadadala ko na siya kahit saan. Pag may mga kainan, parang, hindi na, ganun ako agad. And then, pag may mga invitation, talagang gumagawa ako ng way para hindi ako makapunta. Minsan, ang sinasabi ko, busy man ako, may mga lakad ako, ganito, ganyan. So, talagang, yun. So, ngayon, nung na-share ko siya, at least, alam na ng mga friends ko, bakit minsan hindi ako pumupunta. It's not because na ayaw ko ng pagkain nyo, hindi dahil sa nandidiri ako, Kasi nga, kasi yun yung nila sa akin, ang maarte ka masyado. So, may kapalit agad ba? Pero sabi ko sa sarili ko, kung alam nyo lang din talaga. pinagdaanan. So, at least ngayon, alam na nila. And then, nasa online. And of course, not just to the friends of 30, pero sa mga viewers din natin. Maybe you have also friends like this, na baka nahihiyang kumain or nahihiya pag in-invite. Kasi deep inside, hindi natin alam, baka may pinagdaanan din ng ganun eh. Imagine the trauma na mabibigyan nun sa isang bata na gusto lang namang kumain. And then of course, family kasi. And lagi namin sinasabi sa episodes namin, di ba? Pagdating sa mga Pinoy, family comes first. And napakasakit na manggaling yun sa sarili mong mga kapamilya na sila pa magpaparamdam sa'yo ng pinagdadaanan mo. Na isabi mo kanina, hoy, kain lang ang nyo dito, ang pinunta nyo dito. And then imbis na pakainin, i-welcome or bigyan ng ibalot mo ng pagkain, Isharon. Imbes na isharon, na bigyan. Ang nangyari talagang tinaboy. Hindi lang tinaboy. Pinahabol pa sa aso at pinahirapan pa. That's, napakasakit nun napakasakit maramdaman nun. Kaya nga sa mga circumstances na to, yung may mga panahon talaga na dahil sa mga ganitong experience, sabi nga ni 30 kanina, nadala niya yun eh. Yes. And then yun yung nakagisnan niya. Kaya ngayon, kapag ini-invite siya,
parang natatakot pa siya. Kaya nga totoo yung kanina, in-invite namin siya mag-dinner. Yes. In-invite mo siya mag-dinner. Yes. And then ako kasi nag-prepare. And then nag-dinner. Nagtataka rin ako, ayaw pa tumayo ni 30 na nasa room kami. Na, sige, dinner ka muna 30. Ginagano siya, pero parang ayaw niya pa. Now, nakita natin yung ganong feeling talaga. And ganun talaga eh. Sige. Yeah, maybe our circumstances or yung mga napagdaanan natin in life can influence us or even shapes us sa ating buhay. Totoo. But it doesn't mean yung experiences na yon can shape kung sino ba tayo. Totoo. Kasi sometimes, di ba, as we can see dun sa story ni 30, parang, yun nga, yun yung nadala niya. Yun yung napagdaanan niya. But it doesn't mean na yun siya. And then the healing process ngayon is na-share niya ngayon sa atin. Yes. Hindi lang sa atin, but Pati also to sa our ating mga audience as audiences, well. Na-share niya yon, and it's so lovely to hear that story. No, ito yung perspective ng kahirapan na hindi nakikita ng karamihan eh. Nakikita natin yung madalas natin naririnig na story yung doble kayod, yung naging breadwinner agad. Pero yung ang hindi natin nakikita or bihira lang natin marinig na storya is yung parang kahihiyan na pinaramdam sa kanila nung kahirapan Yung mga nila. experiences na kung gaano ka, ganun, yung parang tug-tug, ganun talaga. Yung tinuktukan, yung talagang minaliit, Yes. yung pinahiya. Iba na kasi pagdating sa ganun eh. And Especially with the family. Especially with the family. At masaya kami 30 na na-share mo yung story na yun sa amin. No? But of course, throughout the poverty of your experiences, growing up, habang pag naranasan mo yon, kahit na gaano kahirap ang buhay, anong naging source mo ng lakas? Well, number one is yung family and friends ko na talagang nakakakita ng value ko and worth. Yung always sila nagsabi na, kaya mo yan. Oo. Minsan pala yung mga words of affirmation, talagang nakaka-boost yan, no? And then pangalawa is yung voice from within. Di ba meron tayong tinatawag na intrapersonal communication, yung pakikipag-usap sa sarili. So, araw-araw ko siyang ginagawa, tama pa ba itong mga nangyayari? And then, lastly, I always ask guidance from above, which is si God. Kasi, if you cannot trust the people, then trust the Creator. Which is yun yung pinangahawakan ko. If you cannot trace His plans, then trust His heart. Diba, may awit nga na gano'n. Kasi I do believe na si Lord is omni naman eh. Hindi mo siya nakikita bagkos laging andyan. He's just waiting for you to magtawag sa Kanya and then mag-respond ka sa calling Niya. And then always remember, kapag tinawag ka Niya, sumagot ka. Do not run away from God. That's true. These are the source of strength na pagkukuhanan natin eh. Pero, I'm very interested to know, anong naging role ng mga kapatid mo habang pinagdadaanan niyo yan? Kagaya nga ng sinabi ko kasi pinamigay kami. Pero during Yung those mga times, kapatid ko kasi that time, hindi kasi kami open sa isa't isa. very, Hindi Okay. kami yun, Kuya, Kuya, hindi, pinahabol ba kami? Kasi may panganay din kami, pero nasa malayo nga lang. kasi sabi Pero mo, yung may magkakasama kayo may kasama ako yung kuya ko na isa, yung ate ko, then yung bunso. Yung pinakapanganay namin that time, sinabi niya lang sa amin is, sige lang, ilaha pa ka. That's the term. Sige lang, ilaha pa ka ron. Ano yung ilaha? In Tagalog is, sige lang, kanila pa ngayon. Parang okay. the life will reverse. Parang wait for the tables turn, parang ganun ba ang ano? Para siyang idioms in Bisaya na sige lang, ilaha pa karon. Pero moment nila yon ngayon. Oo, parang sa kanila pa ngayon, time pa nila ngayon. Wait for your God's time. Yun yung parang gusto niyang i-integrate sa amin ng mga kapatid niya kasi umiiyak na kami eh. Kasi nga dala ng trauma, yung pangyayari, and hindi pa pinakain, pinahabol mo Yun pa. nga eh. Buti sana kung pinahabol mo at may bitbit na cellophane. Oo. Tatakbo kami Pwede na. May Hindi Sharon. ako matrauma. No, magiging painful pa. But anyway, ganun talaga ang buhay, no. So, yung realizations ko after nun, hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Because revenge is no revenge. Always remember, let your success will be your noise. Sabi ko nga, talagang hinawakan ko rin yung sabi ng kuya ko that time na ilaha pa karon. Kaya nga nung growing up, nagsusumikap ako. 'Di ba? Sabi ko nga nagbabanat
Nagbabanat na naman tayo sa nagbabalat. Nagbanat kami ng buto. And then, talagang kayod lang. And then, patience, tiisin mo lang yung proseso ng buhay kasi at the end of the day, may life lesson dyan. That's true, no? These are circumstances kasi na kapag yun nga even na hindi sila close na magkakapatid, pero naging motivation niya yung sinabi ng kuya niya na hindi ko siya Bisaya. Ilaha pa karon. Ilaha pa ka. Ibig sabihin It's their time. Ilaha pa karon. Parang It's tables their will time. turn on some point. Yung moment na shining the tables will turn someday na parang yung ganon. Naibahan ako kasi Bisaya. Tagalog ba yung host niyo dito? Sige lang, kanila pa ngayon. Pero yun nga, on that moments kasi, during these times, dito tayo naghahanap ng, sa halip ng mga pagsubok, naghahanap tayo ng source of strength. We'll always find a source of strength. Kung saan, syempre, di ba, kung it's not a matter of paano ka di ba, sabi nga natin, pag nadapa ka, either stay ka na nakadapa or babangon ka pa. It's not a matter kung paano ka nadapa, but the question is paano ka babangon sa pagkadapa na yan. And dun sa pagkabangon na yon, may mga taong gumabay sa'yo. So sige, thirdly, sa pagbangon mo, sino yung mga support systems mo ba kung tawagan? Number one, syempre yung nag-adopt sa amin. Kasi iba-iba, may mga lola, may mga auntie, din yung iba hindi namin kakilala. So, yung sa akin personally is, sa murang edad din kasi, sir, nagbabantay ako ng baby, so habang nag-aaral. So, yung isa sa ginabantayan... Nagabantay ka ng baby. Na-imagine ko na sa classroom ba? Hindi, I mean, it's okay. Kasi meron akong inaalagaang bata before. Tapos yung nanay niya kasi nagtatrabaho. So, dahil walang bantay yung bata, ako Ikaw ang nagbabantay. Padede. Hindi, totoo. Hindi dito. Pero ako yung gumagawa. So, ganon. So, ako yung nagatimpla ng gatas niya, and then ako yung nagapaalaga. Meron nga one time nakakatawa, sir, kasi naubusan kami ng gatas. Sabi ko, paano ba to? Okay lang ba sabihin mo na lang? Para lang makatulog siya. So, ang ginawa ko, ganun. Okay na yun. Panggap na nanay. Sabi ko, okay na Yun. Okay, hanggang doon lang. Sabi ko, ako ang nanay mo. Ayan. Sa murang edad, siguro mga grade, kasi tapos na yung mga year na yun. Parang 5 and 6 na. We've seen here the story of 30. No, grabe yung pinagdaanan niyang hirap. Grabe yung mga pagsubok. Hindi yung biro na pagsubok that it will cause you a trauma. It means that's a very traumatic experience talaga no? And of course, narinig natin yung golden journey ni 30. Yung kanyang pinagdaanan sa paghihirap, yung kanyang experience galing sa kamag-anak at sa iba pa. Pero ngayon nakakarinig tayo from his support system. Pero of course, before namin i-deepen yung processing ng support system na yun, let's go for a short commercial lang muna. Let's go for a short infomercial muna para naman makapag-retouch kami ng konti para sa inyo. Napansin nyo, di ba, humaba ng kwentuhan. Ayaw namin mabitin kasi yung kwentuhan, di ba? Kaya ngayon tinutuloy na namin. So, let's have a short infomercial lang and we'll be right back para marinig ninyo ang joys and hopes ni 30, ang kanyang heart of gold. So, in a few minutes, we'll be right back. In the heart of serenity where nature meets nurture, lies a sacred refuge, a place of renewal, reflection, and transformation. Welcome to the Youth and Family Center, a haven designed to bring out the best of the joys and hopes in every youth, family, and lay animator. Here, we believe in the power of pastoral counseling, spiritual companionship, holistic formation, and human development programs. Every step you take within these grounds is an invitation to grow, to heal, and to discover your purpose in the life of faith and community.
mission is simple yet profound, to accompany you in your journey of faith and self-discovery, ensuring that no one walks alone. Through our programs, we foster resilience, strengthen relationship, and deepen spiritual and emotional well-being. The Youth and Family Center is more than just a retreat space. It is a pastoral learning and development refuge, a home for the young and the young at heart, for families seeking reconnection, and for lay leaders devoted to guiding others in faith. Come as you are and leave transformed. Here, you are seen, heard, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen the heart, and uplift the soul. Seven in the evening of Tuesday, here at Youth Talks, where we go for gold. And we're back. Kanina narinig nyo ang story ni Thirdy na kung saan pinag-usapan natin ang kanyang golden journey. So ngayon naman ay pag-uusapan natin ang kanyang Heart of Gold. Heart of Gold, na kung saan pag-uusapan natin ang kanyang joys and hopes. Kanina, sinabi niya yung kanyang mga support systems. Di ba? Yung mga kapatid niya, and also yung mga nag-ampon sa kanila. But resiliency, or yung pagiging matatag, sometimes it's either develop alone, but it's better to be developed together. Yung may kasama ka sa mga times na nahihirapan ka. Na ganun, in life kasi sometimes, hindi natin kailangan ng empathy. But we need someone na makausap. Someone na mag-push sa atin throughout our lives. That's true eh. The resiliency kasi, may mga instances na masasabi natin sa sarili natin na nalagpasan ko to dahil sa sarili ko. Yun yung resiliency that develops alone eh. Na nalagpasan ko to because of my own. Pero sometimes hindi eh. May mga tao talaga tayo na kailangan makasama. May mga tao talaga tayo na kaakibat para malagpasan yung mga pagsubok na yan. Now, going throughout your story, nandito tayo sa Heart of Gold eh. The joys and hopes of Thirdy sa kanyang storya. What was, kumbaga, dun sa journey na pinagdaanan mo, how did you overcome that, Thirdy? Kailan pumasok sa point mo na, okay, parang ano yung naging turning point mo or nagpamulat sa'yo na I will not let poverty define who I am? Siguro nung nakita ko na ang situation na watak-watak kami. Isang bagay siya na nagpapahirap kasi malayo ang parents mo. And then, yung society, na tinitignan kayo mas mababa. Kung walang aangat sa'yo, sino? Yun yung tanong. So, isa siya sa mga situation kung bakit parang sabi ko, mahirap maging mahirap. Habang buhay ba akong magtitiis? But anyway, for the information of everyone, pag sinabi naman nating mahirap, hindi dahil sa kulang ka ng pera. It is, para siyang challenge for you. Kaya nga nung naisip ko na nasa situation ako ng ganun, kailangan I have to do something para matwist at mabago ko yung takbo namin. With the guidance of God, of course. Yun yung sabi ni Josh, mahirap ang maging mahirap, pero mahirap ang walang pangarap. It was a quote na nag-mark sa akin nung first season namin, na sinabi niya talaga, mahirap ang maging mahirap, pero mahirap ang walang pangarap. Yes. No, and throughout that journey, Thirdy, sige, when did it start? No, paano nagsimula yung journey mo na, okay, I'm done with this. Kailangan ko nang gawin to para sa amin. Well, inumpisahan ko siya sa pag-aaral ng mabuti. Kaya nga, for the information of everyone, naging teacher ako ngayon. Kasi nga, nakikita ko yung paano rin magbago ang buhay ng tao kapag may pinag-aralan ka. Always remember, hindi ko nilalahat, baka mabash ako. Ang tao, ang respeto ng tao nakadepende sa pinag-aralan mo, depende sa laman ng bulsa mo, depende sa
family background, and depende sa katayuan mo. Panglima, depende sa pag-aayos mo. So kahit sa 5 na yun, dapat may 1 o 2 kang dapat natapos. Nang sa ganoon, hindi mo ginawa na makapagtapos ng pag-aaral para i-please sila. Hindi. No. Para isampal sa mga tao na successful ka sa kabila ng kanilang pagmamaliit sa iyo. Hindi mo kailangang magiganti na sasaktan kita in everything. Let your success. Totoo eh. Success kasi, kumbaga, the best thing that, sa lahat ng pinagdaanan ni 30, sa lahat ng yun yung term eh, pang-aalipusta, sa lahat ng kahihiyan, sa lahat ng yung mga ganon, yung success ang naging, kumbaga, that's how the tables turned. Yes. Yung success. From mere someone ano sabi ni 30 kanina, na-develop nga yung sense ng pagbibigay niya sa iba. And then from the mere person na nakaupo lang sa puno, hindi na siya nasa puno na lang. Dumaan siya sa point na nakaupo. Nasa taas. Kasi may buya. That's a very good metaphor. Yes. Kasi imagine nakaupo siya sa baba na yun, na nakatingin lang. Imagine nyo, ito siya sa puno. Ito siya sa puno. Nakatingin lang sa mga kamag-anak. Ngayon, parang sabi niya, I need to climb up this tree. Hindi niya pinuntahan kasi inakyat niya. na lang. Ako ang kukuha ng bunga ng puno na tinatay na inuupuan ko. And then yung bunga na yun is yung success na meron siya ngayon. And then nakikita niyo nga, di ba, napakaganda nung sinabi ni 30 kanina na dala-dala niya yung pagsubok niya. And then ngayon, ito yung ini-spread out na sa ating lahat. You have told us kanina, for the information of everyone kasi, teacher kasi si 30. Sa ALS. So, ALS, explain ALS. Alternative Learning System. Sila yung mga, ano ba? In simple terms, or mga, hindi din ganun ka able to go to school. Kasi may mga ginagawa sila. May mga, sometimes, some of them ay may work, may out of school youth, some of them. And yun yung mga tinuturuan ni 30. But explain to us, or even sa mga audience, ano ba yung ALS talaga? Kasi based on my experience here, or our... ALS is when we go to the legal basis, Republic Act 11510, or also known as the Alternative Learning System. Ito ay isang programa ng Department of Education that gives equal opportunity to the out-of-school youth, out-of-school adult, and out-of-school children na makapagtapos ng kanilang mga pag-aaral. This is the redemption na tinasabi natin eh. Yung pinagdaanan ni 30 kanina na kahirapan, ngayon, nasa part na siya ng programa kung saan tinutulungan niya makapagtapos. Yung binibigyan niya ng equal opportunity. Now, being part of that program, paano to nakatulong sa pinagdaanan mo, sa paraan ng pakikitungo mo sa kanila? Well, nakatulong siya kasi nga, nakikita ko ang sarili ko sa kanila. So, time to time, pag nagle-lesson ako, maganda ang daloy ng aming lesson kasi every time na may nag-open up, yung life story ko nagiging bridge para maitawid namin yung lesson. And at the same time, dapat ang paaralan kasi is welcoming eh. No? Then, of all people, you know how ikaw yung makakaramdam kung anong welcoming community kasi ilang beses kang in-exclude. And at the same time, sir, na-share ko nga kanina kay sir, mostly kasi, para sa I will use this platform para manawagan, please, let's break the stigma na kapag ALS ka, masama. No? Kasi ganun ang tingin nila. Minsan, may mga hindi ko nabanggitin kung saan, sabi nila, may nawawalang bag, baka mga ALS yan. Uy, ingatan nyo yung mga ALS, baka mga... Anyway, baka nanonood yung mga estudyante ko, hindi kayo ito. No? I know your value, I know your worth. So, bilang isang teacher, ganun yung stigma, ganun yung out of school youth na ngayon, i-out nyo pa. So, masakit para sa akin kasi ako yun. Ako sila. So, kapag sinabihan mo sila na mga ganyan sila, ano ba yung mga ALS ninyo? Meron pa nga akong narinig na teacher, I'm so sorry, alam ko baka masaktan kayo. Sabi nung isang teacher, ano ba yung mga ALS? Mga mababaho. So parang masakit para sa akin. Sabi ko, bakit ganun ang label ng society kapag less ang isang tao? Diba? So parang it is about time to change.
I-ano natin, dapat meron tayong heart ba na isuot natin kung ano yung sapatos nila. No? Pakiramdaman natin na kapag nag-utter tayo ng words, nakakatulong ba? Ma-encourage ba sila? So yun yung, kaya nga sir, thankful ako na nasa community-based ako kasi nakikita ko yung kwento na may kwenta. At saka masarap makipagkwentuhan sa kanila and at the same time, idadaloy mo ang learning mo sa kanila. Exactly. Lahat naman ng kwento, may kwenta. Pero alam mo nga ba, nakikinig ako kay 3D. Yes. Grabe yung passion niya ba? Yes. Nakita mo? Yes. Yung passion niya talaga na, Actually, nilalamig lang. yung passion niya talaga to protect this learner. Exactly, Yes. sir. Kasi nga, bakit? Kasi hindi siya pinotektahan nung bata Exactly. siya sa exclusion and judgment. At saka yung term niya na, yung out of school youth na kasi, out pa Oo. sila. Parang, yung sakit nun. Yung i-connect mo sa pinagdaanan Oo. niya, nangangalakal na nga kami. Kinuha niyo pa yung pangangalakal namin. Yung wala na nga kaming makain, i-exclude niyo pa kami ng family members. So, di ba, nakita niyo sa mga listeners namin na nakita niyo naman, narinig niyo naman yung boses sa radyo, di ba? Yung passion na meron si 3D and then sa mga viewers namin, nakita niyo talaga yung diin or yung conviction niya sa pinaglalaban niya. Kasi that goes back to his own experience na itong napagdaanan ko na to, masakit na nakikita niya na napagdadaanan ng iba. Yes. Kaya nga 'di ba yung exclusion and judgment is that's the sad reality kasi that we have to face, but we have one like 30 na pinaglalaban yung rights ng mga learners, Yes. ng mga ASL learners, and now we're seeing the transition talaga of how your experiences molds you. Pero yung experience na yon na nag-mold sa kanya is not for the worse but for the better. Kaya nga 'di ba sabi niya ayaw ko maranasan ng mga estudyante yung ko to. pain na naramdaman niya during the time when he was grade 4 and throughout, yun yung nagbigay sa kanya ng compassion. Sometimes yung pain, it's either make or break us. And it made him to be more compassionate. Especially dun sa mga community, mga ALS learners, di ba? And when we choose compassion, it doesn't just heal ourselves or others, but it really helps for a better world. Yeah. And tulad nga nung ina-advocate niya with the ALS, di ba? Na grabe yung giggle. Well, additionally, sir, kasi you talk about compassion. Yes. May word kasi dyan, before ang compassion is may compass. You are giving direction to the outcome. Uy, wordplay. So, diba? Compassion and compass. So kaya nga that is why, pag ikaw na yung na-redirect ni Lord, pag may mga rejection noon, hindi yan, pag may rejection, hindi yun nag-define sa'yo. Redirection lang yun ni Lord, na baka makamit ka ng mga... Kaya nga sir, meron akong, hindi ko alam anong bata, figure. Bakit may mga empty, lagi kong sinasabi to sa mga out of school youth ko, alam nyo bakit may mga spaces yung kamay natin? Kasi darating ang araw, someone will fill in your loneliness, your sorrow, yung fear mo, your trauma, and maybe itong ALS program ang mag-fill in ng emptiness mo. Kasi nga, the society labeled them as the lost, the last, Yes. and the least. No? So, sabi ko, no, we have to change that mindset. Yeah. And it is about time to set our paradigm. You are a conqueror. You are more than that. You can do better than that because the best is yet to come out in you. This is the perfect example of how you use your experiences for the better. Diba? We have different kinds of relationships and then yun nga, the meta-personal relationship. Alam mo yung napagdaanan ni 3D, he's doing it for the greater good of the society. Ginagamit niya na yun for the greater good of the society. Yun yung protecting boses the rights. niya. Yun yung boses niya. Yun yung naging boses niya eh. Now, we're talking about, you've already opened up about, yun nga, kasi you've already opened up God in your story as well eh. And we're seeing the compassion, we're seeing the conviction, we're seeing how gaano ka-important sa iyo gaano ka-importante sa yung pinaglalaban mo. Now, of course, in our interfaith season, a very important part of this is your God experience. Throughout your experience of poverty, what was your God experience? Or how did you meet God in that? Since na-open up mo na rin si God throughout your story. Kasi isang bagay lang ang lagi kong pinapaalalahanan sa akin. Walang bagay na hindi ginawa ang Diyos na inaalaw niya sa iyo. And then ayaw ng Diyos na laging kumbaga nakakasama at ano yung hindi maganda para sa iyo. Kasi sabi nga ni Lord in the book of Genesis,
For you were created by my image. And aside from that, sabi ni Lord, in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. And along with that, bago ka makapasok doon sa promised land ni Lord, Joshua 1:9, be strong and have courage. Because I will never leave you. Sabi nga ni Lord. Kaya kung ano man ang mga mangyari sa buhay natin, may mga trials man yan, may mga shakenings man yan, always trust God's timeline. Kasi lahat, hindi naman puro-puro masaya. Kasi if you will experience happiness in life, baka saan si Lord? Kapag naka-experience ka naman ng mga pigati at puro na lang love, kasi eros love or about sa love, sa iba, sa tao, nasaan si Lord? Dapat always nating i-amplify si Lord sa lahat ng blessing na natatanggap natin, umulan o umaraw man sa buhay natin, kasi si Lord ang may kagustuhan niyan, si Lord ang nagbigay niyan, hindi para pahirapan tayo, kundi para makita natin yung value at ganda ng buhay. Yeah, going back to that, I love how 30 shows how God works in His life. This is for our viewers out there, no? For our dear audiences out there. We have a common Filipino belief Yes. na kapag may pinagdaanan tayong pagsubok, anong sinasabi? Si Lord na bahala. Si Lord na bahala, tsaka hindi ako ilalagay kaya kung pinagdadaanan yung pagsubok na to, kasi alam ni Lord na malalagpasan ko. Yun yung common yes. May mga common Filipino understanding na hindi ako bibigyan ng pagsubok ni Lord na hindi ko kakayanin. Wait. First of all, for us to have a very loving image of God, God will never bring suffering to our life. Exactly. Lahat ng verses na minention kanina ni 30, from Genesis, Jeremiah, and then from Joshua, as you can see, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ni Lord. Eh, di ba yung sinasabi, di ba, pinagdaanan ko to, bakit? Kasi tinest ako ni Lord. Kasi sinubukan ako ni Lord. To our dear audiences, God will never put you to the test because of His gratuitous love. Dahil sa pagmamahal niya, hindi niya kayo bibigyan ng test. Saan nanggaling yung mga test na yon? It's because of sin, and meron dahil kasalanan sa mundo, dahil sa ating mga tao. It's the consequences of our actions. It's the consequences of the actions of others. For example, yung pinagdaanan niya, bakit niya napagdaanan yon? Dahil sa nagawa ng iba. But it's not God who tested him na, sige, pagharap mo dyan, sabihan ko siya, pahabol niyo sa aso yan. Parang ganun eh. Yeah. Pero we're making an image of God na we're kailangan ng challenge. Oo. Na parang God will test us Yes. para subukan yung faith. But no. As sabi nga 30 kanina, rather than focusing na binigyan ako ng test ni Lord para subukan yung pananampalataya ko, saan niya tinignan? How God accompanied him through the challenge. How God was with him throughout the challenge. Paano siya sinamahan ng kanyang God sa challenge na yon. Yun eh. Na we have to understand the image of God as a loving God. Not a testing God. Na hindi na tayo bibigyan ng pagsubok. No. Throughout the challenge na napagdaanan mo sa buhay, it's not from God who is testing you. But look at how God accompanied you. Look at how God helped you throughout. Look at how God brought you instruments, brought you this, brought you that. Di ba nga sabi ng 30 kanina, the blessings. Yes. Well, additionally, sir, yung nangyari na sa buhay ni Job, kung mababasa nyo ang kwento at buhay ni Job, sunod-sunod yung mga nangyari sa kanya. Pero ano ang pinakamasaya doon? Hindi yung mga nangyari sa buhay niya, kundi after. Yeah. Yung blessing ni Lord times 2, times 10, and then doon ang tunay na fulfillment na talagang may satisfaction kapag may Diyos ka. Kasi kung wala kang Diyos, susuko ka eh. Mag-surrender ka. And then sisihin mo agad si Lord, Lord, bakit? Diba? Yun yung maling mindset. Actually, hindi ko inaano yung iba, no? Alam nyo, kapag ginawa nyo palang positive yung negative, kumbaga na-manifest mo eh. No? Pero always remember, wag natin lahat isisi kay Lord. Baka meron tayong mga hidden agenda na ginawa. Always remember, what you sow is what you reap. Itinatanim mo, aanihin mo lang. Malay natin, baka may ibang nagtanim para sa iyo, kagaya ng puno. So, tinanim ng iba, pero umakyat na lang Umakyat ako. ka. Kaya mo may bunga. Ganun din yung gagawin sana natin, no?
We are conquerors, we can do better than that, and we are victorious. Exactly. The point of the story of 3D is, yes, dumaan ako sa kahirapan. Yes, I have a trauma. Yes, I have this. But I know that God never left me behind. Exactly. I know that God was always with me. And alam mo yun, yung he found it na God was with him. Now he's being the voice of the ASL learners. Kanina before, di ba, may nausap kami, tapos parang, gabi, I feel yung conviction na kung gaano ka-importante sa life ni 3D yung passion. Kasi parang nakwento niya kanina, may mga struggles bilang isang ASL teacher. And hindi lang siya about yung pagtuturo or even yung pagkwento niya. But what I love about what 3D shared is yung paano niya in-incorporate yung experiences niya dun sa kanila. Na parang siya yung naging bridge kanina, term niya kanina. Yeah, yung pagiging siya bridge. yung bridge oo, ngayon eh. Na na napagdaanan ko to, hindi nyo kailangan mapagdaanan to. Na parang yung tulad yung kwento niya na puno. Siya yung nagbibigay ng life to them. Yeah. Imagine, no, you were once 3D. First of all, thank you. Yes. Thank you for sharing your wonderful story with us. I have enjoyed your story. Yeah. This is the first time Glory to God. this is the first time kasi na may guest I-invite niya kami. ang sarili niya. Which is, nakaisdan ko. This is the first time kasi that we had our guest na hindi talaga namin kilala. The first time we met him, the first time na nakausap namin siya. And we're very happy to hear your story. Thank you for sharing your wonderful story with us. Na for our viewers out there, of course, yung live naman namin is nag-i-stay pa rin naman sa aming Facebook page. So continue to share this sa mga alam nyong may experience ng ganito. Sa mga kakilala nyong dumaan sa paghihirap, no? And we're very happy that we get to share this moment with you. Na-share namin yung moment na to na makinig sa mga ganitong storya, na makinig sa mga ganitong experiences. And kung ano man ang napagdaanan ni 3D, sabi niya kanina, hindi niya hinayaan yung poverty to define him. Dinefine niya yung, rather than the poverty itself, yung success ang naging definition niya. And throughout his story, nakita naman natin bilang isang batang nakaupo sa puno, anong ginawa? Inakyat ang puno, kinuha ang bunga, and then ipinamahagi sa iba. At hindi lang yon, nagtanim pa siya ng ibang puno. Kasi nakita natin yung passion talaga ni 3D kanina eh. The compassion and the conviction kung saan ito ang para sa mga ASL learners ko. Yung pinaprotektahan niya talaga eh. Na ganun yung pagmamahal niya sa kanila na na-experience ko to, dapat hindi nyo na ma-experience. Oh, yun eh. Ina-uplift niya talaga Oo. sila. Diba? Ganun yung kanyang ginagawa. Yung parang, I know and I feel what you've been through, kaya ayokong maranasan niyo yan. No? And that's the perfect way to end our episode for tonight. No? 3D, maraming salamat Yes, talaga. thank you, Dean. Salamat. At sabi mo nga kanina, there are no accidents. And your comment was not an accident. Yeah. At nung nabasa ng social media team namin yung comment mo, it was not an accident. Yes. Nabasa niya talaga yun. You're meant to be here to share your story with us. And thank you very much. I'm very happy to have heard that kind of story. Salamat. Habang nagkikwento siya, ini-imagine ko, anong aso kaya yun? K9, Husky, Aska. Aska lang naman. O, di ba? Aska. Ini-imagine ko, ano kaya klase ng mga aso yun, no? But really, thank you very much, 3D. Salamat din. Yes, kaya sa mga commenter namin, comment kayo. Baka naman, diba? Baka gusto nyo i-share ang story ninyo. This is not an accident. Baka kayo din one day kapag Yes. nag-comment kayo, you're here. Diba? Invite yourself. Invite yourself. You're very welcome in our Youth Talks show. So, once again, 3D, thank you very much for being with Maraming us. salamat po. Jessie, thank you once again sa pakikinig sa storya ng ating guest. And of course, thank you to our technical team, to our floor director and production assistant, Remar Cabwal, to our content producer, Lyra Mel Rodriguez, and of course, to our technical director, Narciso Aliaga. Maraming salamat sa inyo behind the camera.
And of course, a big shout out to Father Rockmore and to the whole NDBC team. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin sa bawat episode ng aming Youth Talks episode. So, this is the saddest part, but we have to go. Yun na, di ba? Nakakabitin ang mga storya na meron. But, thank you. It's 8:30 in the evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at You Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode. Bye! Kabataan, young at heart.